Hello everyone! Good day! Samahan niyo po kami sa aming RSPC journey last April 5 to 7, 2025 at Iloilo City. Maaga pa lang ay gising na ang lahat dahil aside from excited, lalo na ang mga bata, kailangan namin umalis by 7 a.m. Ayun nga, we left La Carlota City at 7 a.m. ready for our Iloilo trip. After an hour, we arrived at Bradco Port, Bacolod. From there, we hopped a TriStar vessel going to Dumangas Port. Every time na pumupunta ako ng Iloilo, personally, I always prefer riding a Roro. Bukod sa mas mura, para sa akin, mas convenient din. Kasi hindi masyadong maalon. Maybe one of the reasons why I choose Roro over Fastcraft dahil sa aking experience way back 2015. Sumakay ko ng Fastcraft. Grabe, ang lakas ng alon. Tila ba sinasampal ng dagat ang Fastcraft na sinasakyan namin. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam ko'y lulubog na kami. Kapag napasa ilalim kami ng alon, parang hinihigop kami ng kailaliman. At kapag nasa tuktok naman kami ng alon, bigla kaming ibinabagsak na para bang mahihimatay ka sa takot. Maririnig mo ang hiyawan ng mga pasahero, may mga lalaking nakatayo, mariing nakakapit sa mga poste. Pilit pinipigilang matumba. Nung lumingon ako sa likod, nakita ko ang isang babaeng tahimik lang. Pero tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha niya. Ako naman, tahimik na nanalangin. Kinuha kong ID ko sa loob ng bag at inilagay sa bulsa ko. Sa isip ko, kung ano man ang mangyari, sana manatili ito sa akin. Kahit papaano, may pagkakakilanlan ako. May paraan para makauwi ako sa pamilya ko. Ang experience na ito talaga ang napa-appreciate sa akin ng Roro. Kasi mas steady ang biyahe, hindi gaanong maramdaman ang alon, kaya mas comfortable para sa akin. But of course, iba-iba naman tayo ng preferences. May pros and cons ang Roro at Fastcraft. Nasa atin na lang kung ano ang maswak sa schedule, budget, at comfort level natin. But as for me, Roro talaga ang to-go ko. Kasi chill lang ang biyahe at may time pa magmuni-muni habang nakatanaw sa dagat. At ito nga, nililibang namin ang aming mga sarili sa pagtanaw sa dagat. Approximately 2 hours ang biyahe mula sa Bradco Port patungong Dumangas Port. At ito na nga, after almost 2 hours ng biyahe, ay nakarating din kami sa Dumangas Port. It was almost 12 o'clock nang bumaba kami sa Roro. Medyo gutom na at napakainit ng sinag ng araw. But then, things took a turn. Our bus driver is nowhere to be found. We tried to call and text, but there is no response. The last text message was an hour ago at sabi niya he will be there at Dumangas Port around 11 in the morning. That was his last text message. So I tried to text and call him again pero hindi siya sumasagot. While looking around and trying to figure out what to do next, a man asked, "Ma'am, may sundo ho ba kayo?" Sabi ng kasama namin, "Oo. Kapatid yun ang kilala namin. At saka kilala ko yun kasi naging estudyante ko yun eh. Nagmamadali na talaga kami na makasakay kasi napakainit nga." Tiningnan ko ulit yung cellphone ko at binasa yung huling text message na nisend sa akin ng driver. At sabi doon, "Ma'am, I'll be there around 11 in the morning." Mabuti na lang at binasa ko ng malakas kasi yung taong nasa harap namin at yung taong tumanong sa amin kung mayroong kaming driver is the same driver na hinahanap namin. Kaya pala hindi nakilala kasi pinasundo lang kami. From Dumangas, we traveled to our hotel. And along the way, we couldn't help but appreciate the beauty of Iloilo. Sobrang ganda ng paligid. Lalo na ang mga lumang gusali na nagpapakita ng rich history at culture ng lugar. Parang bawat building, may kwento, may character. As we passed through the streets, it felt like a mix of the past and present. Classic architecture blending with modern life. Talagang nakaka-amaze how Iloilo preserved its heritage. It made the ride more than just a commute. It became a part of the experience. Kahit nasa loob na kami ng sasakyan, it felt like a mini city tour. Sobrang worth it ang biyahe pa lang. Around past 12 noon, we arrived at Circle Inn Hotel, put our things inside the room, and up to our next mission, lunch. And that's how our RSPC journey kicked off. Stay tuned for our next Iloilo adventure. This is Rain's Chronicle. Until next time, bye!